ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikiisa ng Espiritu Santo ay sumainiyong lahat. At sumairin. Sa paghahanda nating magdiwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at kapabayaan sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Para sa ating pagiging sanhi ng iskandalo at panghihina ng loob ng ating kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkukulang natin, sa mga kahingian ng ating pananampalataya at mga pangako ng tayo'y binyagan kayo'y Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagkakataong ginamit natin ang mga kasalanan at pagkukulang ng ating mga pinuno bilang pagmamatuwid sa ating sariling mga pagkakasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang.
Gawin mo ang iniyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang napulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwang ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Payapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kinakailangan. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo ang mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa, si Kristo na anak niya. Hallelujah, hallelujah,
Sumainiyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at pinahahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, ngayong linggong ito, na ika-31 linggo sa karaniwang panahon, ang mga pagbasa natin kay Propeta Isaias at ang Ebanghelyo, pati ng ikalawang pagbasa, ay pinatutungkol sa tawag nating simbahan. Sa unang pagbasa sa Propeta Malakias, ang kanyang tinutukoy ay ang kanyang pari ng kanilang relihiyon. At sa Ebanghelyo, ang tinutukoy ni Jesus ay ang mga eskribas at pariseyo na sila ang talagang puno at leader ng simbahan nila noong panahong iyon. At ang mga pahayag ng banal na kasulatan ay nagpapahayag kung ano dapat ang simbahan sa kapanahunan natin ngayon. Ang ganda ng paliwanag ni San Pablo tungkol sa simbahan. Sa mga Kristiyano sa taga Thessalonica, ang tawag niya sa simbahan ay na yun dapat ang turo, hindi lang turo, kundi gawa ng mga kaparian at ang simbahan at ang sinumang may kapangyarihan sa ating lipunan. Ang sabi niya, ang simbahan ay parang mapagkalingang ama o ina sa kanilang mga anak. Yun ang larawan ni San Pablo
sa simbahan at yun ang kaniyang ginugugol ang kaniyang lahat ng makakaya para ipakita na ang simbahan, na siya ang isa sa mga ministro, napiling ministro, ay maging mapagkalinyang ina sa kaniyang mga anak. At yan ang tinutukoy ng mga banal na kasulatan, ng banal na salita ng Diyos ay pinahayag ngayon kay Propeta Malakias sa mga saserdote. Ang sabi niya, tayo ay ang mga saserdote, ang tagapaglingkod, tagapagbigay puri sa Panginoon, at ang paglilingkod nila ay nakikita sa mabuting pakikitungo sa kanilang kapwa mananampalataya. At sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus ang sa mga tungkol sa mga eskriba at mga pariseyo, ang simbahan huwag manghahas na mapagbigyan ng mga pangunahing luklukan o sila ang maging bida sa sambayanan. Hindi. Sabi niya, siya, ang simbahan, ay dapat makikilala natin na maging tagapaglingkod lahat. Napakagandang paalaala pagkatapos ng ating eleksyon sa barangay, na yung mga kapangyarihan na nabigyan ng kapangyarihan ay talagang tagapaglingkod. At ganyan din ang gustong mangyari ng Panginoon sa simbahan. Maglingkod, huwag magpakataas, huwag kunin ang mga pangunahing luklukan sa sosyedad, kundi magpakababa sa paglilingkod lamang. At ang paglilingkod ng simbahan ay isang senyal ng totoong simbahang na naaayon sa puso ng ating Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong mga araw na ito na ang ating mundo ay puno ng kaguluhan, lalo na mga digmaan na nakikita natin ngayon sa mga iba't ibang lugar ng mundo, at ang paglalabanan ng mga magkakapatid ay sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang paglilingkod na aking ipinatutupad sa simbahan. Sa sinumang mabigyan ng kapangyarihan sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng ating komunidad. Mga minamahal kong mga kapatid, sana ito'y maging, ang simbahan ay talagang maging huwarang isang inang talagang naglilingkod sa kaniyang anak, sa kanilang mga anak. At yan ang gustong ipahayag ng simbahan, ng sinodo, na katatapos ngayon. Ang simbahan sama-samang naglalakbay para magtulungan at maglingkod sa isa't isa. At sino mang may kapangyarihan sa ibabaw ng mundong ito, maging sa sibil o maging sa simbahan, ang larawan ng isang mapagkalinyang ama ang siya sanang maging
kapalaran at yung nararamdaman at karanasan ng mga mananampalataya ngayon. At yan ang ating ipagdasal at paningkamutan na gawin sa ating pinaglilingkurang simbahan. Amen. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinaalalahanan ng mga pagbasa ngayon ang ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Ang mga ito rin ay paalala sa ating magdasal para sa kanila upang sila'y tumupad sa inaasahan natin sa kanila, gayon din sa inaasahan sa kanila ng Diyos. Alalahanin natin ito habang nananalangin tayong, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy silang mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinuno'y nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katekista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehyo at karangalan, nawa pangunahan nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila sa halip ng sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, na dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ikapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian, kung saan ka nabubuhay at tagari ng walang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pagkikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kaniyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaam, Hosan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bila pagkaitinuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang mga hiram naming buhay. Buong kababaang loob naming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw
Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng biyayang maging laging tapat sa inyong mga tungkulin at ilapit ang iba sa Kaniya. Amen. Bigyan nawa kayo ng pusong mahabagin, lalo na sa mga naghihirap at nangangailangan. At tulungan nawa ninyo sila sa inyong mga panalangin at mabuting gawa. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng panganib at takayin kayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan nawa kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos. Humayo na, o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahaging lubos. Suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig